Ang babaeng nakatitig sa'kin sa ilalim ng aming higaan. Hello, Ate Ann. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Remy, 39 years old. Nais ko pong magbahagi ng aking hindi malilimutang karanasan noong ako'y nasa edad na 13 lamang. Nakatira kami sa tuktok ng bundok malayo sa mga kapitbahay. Ang aming bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan. Maliit pa lamang ako, Ate Ann, marami na akong mga nakakatakot na karanasan doon mismo sa aming tahanan. Isang gabi, maliwanag ang buwan, mahimbing kaming natutulog nang bigla akong nagising. May naririnig akong iyak ng isang babae na tinatawag ang kanyang ina. Pinakinggan ko kung saan nanggaling ang boses na yon. Nakita ko ang kamay ng kapatid ko na nasa uluhan na walang sapin. Bumangon ako at inalis ko ang kamay niya doon. Nagulat ako sa nakita ko sa ilalim ng silong namin. Dahil sa sobrang liwanag ng buwan kitang-kita ng dalawa kong mata ang isang magandang babae na nakatingin sa akin mula sa ilalim ng silong namin. Nakasuot ng puti at mahaba ang buhok. Sa takot ko, dali-dali akong nagtago sa kumot. Ginising ko si Mama gamit ang aking paa, sinisipa ko siya at sinabi ko may babae sa silong namin. Agad bumangon si Mama at tiningnan pero wala na siyang nakita. Noong gabi na yon hindi na ako nakatulog, palagi kong naririnig ang iyak ng isang babae. Hindi lang iyon ang naranasan namin sa bahay na yon. Meron pang mas nakakatakot doon. Nagkataon na umalis ang papa namin at mga kapatid na lalaki, dumayo sila sa malayong lugar upang magtrabaho. Kami lang ng mga kapatid kong babae ang naiwan sa bahay at si Mama. Isang gabi nagising si Mama dahil may narinig siyang ingay. Bumangon siya at sumilip sa siwang ng aming pintuan. Nagulat siya dahil may nakita siyang lalaki na nakahiga malapit sa pintuan. Sa pag-aakala niyang si Papa ito, tinawag niya ang pangalan ni Papa ng maraming beses. Pero hindi ito sumagot. Nagulat na lang si Mama dahil bigla itong bumangon at tinulak ang pintuan namin. Nagsisigaw si Mama hanggang nagising kaming lahat at tulong-tulong kami sa pagtulak ng pinto para hindi siya makapasok. Dahil sa takot nag-umpisa si Mama magdasal ng ama namin, nilakasan niya ito at biglang huminto sa pagtulak ang elemento at laking gulat ni Mama bigla itong nag-anyong isang malaking aso at umalis. Mahirap paniwalaan, pero iyon ang nasaksihan naming lahat. Dahil sa pangyayaring iyon, nagdesiyon ang mama ko na umalis sa bahay na iyon at doon manirahan sa isang bakanting bahay ng aming tiyuhin. Noong lumipat na kami sa bahay ng tiyuhin ko, akala ko hindi ko na maranasan ang katakot-takot na gabing naranasan namin, pero akala ko lang yon. Isang gabi nagpaalam si Mama na manood ng TV doon sa kapitbahay namin kasama ang mga kapatid ko. Dalawa lang kami naiwan sa bahay, kasama ko ang ate ko. 8:00 ng gabi nagpasama ako sa palikuran. 10 metros ang layo ng CR namin, Ate Ann, kaya takot akong lumabas mag-isa kasi sobrang dilim ng paligid. Habang nasa loob na ako ng CR namin, may narinig kaming ingay sa damuhan. Habang tumatagal, lalong papalapit sa amin ang ingay. Sa sobrang takot ng ate ko, tumakbo siya pauwi sa amin at iniwan ako mag-isa. Sa sobrang takot ko, dali-dali akong lumabas, ni hindi man lang nagawang linisin ang puwet ko at hindi ko na itaas ang salawal ko. Sa sobrang takot ko, pakiramdam ko, nakalutang ako sa hangin. Pagdating ko sa loob ng bahay, dali-dali kong sinara ang pintuan namin at pumasok ako sa kawarto. Nandoon na ang ate ko nakaupo sa sulok ng cabinet namin. Naririnig pa rin namin ang ingay sa labas ng bahay. Parang nagdadabog, umiiyak na kami sa loob sa sobrang takot, lalo na noong kinakaskas ang bobongan namin. Ilang sandali biglang nawala ang ingay, sakto dumating na ang mama ko. Nagulat sila sa kanilang nakita, nagkalat ang gamit namin sa kusina. Ikinuwento namin agad ang nangyari at kinalabutan sila sa kanilang narinig. Hindi kami nakatulog ng maayos noong gabi na yon. Pagkagising namin sa umaga, nakita namin na natumba ang mga puno ng saging malapit sa CR namin. Hindi namin maipaliwanag ang buong nangyari hanggang ngayon na natiling isang palaisipan pa rin ang mga pangyayaring iyon.